Okay. Magandang umaga, mga kapatid, kaibigan. Narito na naman tayo para mag-aral sa salita ng Diyos. Bago tayo mag-umpisa, may konting hihilingin ako sa inyo. Paki-subscribe lang po sa aming munting YouTube channel, Marlon Coret YouTube channel, para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at may pakilala natin ang ating Panginoong Hesukristo na ating Panginoong tagapagligtas. Ayun lang po, paki-subscribe Marlon Coret YouTube channel. Tayo na yung manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa umagang ito. Narito naman kami Panginoon para mag-aral sa iyong salita. Basbasan mo po Panginoon ang lahat ng taga-subaybay at lahat ng tagapakinig nitong minsay na ito, na sila'y makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samudalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, na aming Panginoong tagapagligtas. Amen. Dito tayo mag-aral mga kapatid kaibigan sa unang Tesalonica Kapitulo 4 versikulo 13 hanggang 17. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 13. Mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang tungkol sa mga natutulog upang kayo'y huwag malungkot na gaya ng iba na walang pag-asa. Itong natutulog, itong mga patay na ito, natutulog. Ang sinasabi na walang pag-asa. Ang sinasabi rito, natutulog na, nalulungkot na, walang pag-asa. Ang ibig sabihin nito, mga namatay na, hindi nananalig kay Kristo, hindi tumanggap kay Kristo. Kaya sinasabi dito, walang pag-asa. Yan ang ibig sabihin nito. Nalulungkot na, walang pag-asa. 14. Itong sinasabi rito sa versikulo 14. Sapagkat kung tayo'y sumasampalatayang si Jesus ay namatay at muling binuhay, ay gayon din naman sa pamamagitan ni Jesus ang mga natutulog ay dadalhin ng Diyos na kasama niya. Yan ang sinasabi dito sa 14. Bubuhay ng Diyos ang mga patay na nananalig sa Kanya. Isasama ng Diyos doon sa Kanyang kaharian. Yan ang ibig sabihin dito sa 14. Dadalhin ng Panginoon ang mga nananalig at mga tumanggap sa Kanya. Bubuhayin niya. Itong natutulog, patay ito. Mga patay ito. Natutulog. Bubuhayin muli ng Diyos at isasama niya doon sa Kanyang kaharian. Yan ang ibig sabihin dito sa versikulo 14. Versikulo 15. Ito ang sinasabi dito. Sapagkat ito'y sinasabi namin sa inyo sa pamamagitan ng salita ng Panginoon, na tayong nabubuhay na natitira hanggang sa pagdating ng Panginoon ay hindi mauuna sa anumang paraan sa mga natutulog. Hindi tayo mauuna sa mga namatay na. Sila ang una, yung mga namatay na nananalig kay Kristo. Bubuhayin muna sila. Yan ang ibig sabihin dito sa 15. Bubuhay ng Diyos ang mga namatay
nga nananalig sa Kanya. Yan. Ito pangako ito ng Diyos. Nga babalik ang Panginoon. At bubuhayin niya ang mga namatay na nananalig sa Kanya. Isasama niya doon sa Kanyang kaharian. Ito, mga kapatid, kaibigan, ito salita ng Diyos. Ito katotohanan. Paniwalaan natin ito. Dahil ito ay mangyayari. Dahil ang Diyos, pag nagsalita, matutupad. At mangyayari talaga ito. Pangako ito ng Diyos. Nga ang mga namatay nga nananalig kay Kristo, bubuhayin niya uli. At isasama niya doon sa Kanyang kaharian. Yan ang ibig sabihin dito sa versikulo 15. 16. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 16. Sapagkat ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit na may sigaw, may tinig ng arkanghel at may trumpita ng Diyos. At ang mga namatay kay Kristo ay babangon muna. Ayan. Ang mga namatay nga nananalig kay Kristo, bubuhayin. Bubuhayin ng Diyos. Babangon. Nga may katawanan na hindi na mamamatay kahit kailan. Katawang panglangit na ito. Itong bumabangon ditong sinasabi nga, ang mga patay ay babangon. Hindi na talaga mamatay yan, yung tao na yan. Dahil siya ay binigyan ng buhay na walang hanggan. Yan na ang sinasabi ng Diyos nga dadalhin doon sa Kanyang kaharian. Mga kapatid, kaibigan, ito ay salita ng Diyos. Nangangako ang Diyos nga ang mga patay ay muling bubuhay. Basta tayo ay sumampalataya sa Kanya, manalig sa Kanya, at tumanggap sa Kanya. Ayan, mga kapatid, kaibigan, ito katotohanan. Paniwalaan natin ito. Dahil ang Diyos ay hindi marunong magsinungaling. Ang salita ng Diyos ay buhay at ito ay katotohanan. Ayan, mga kapatid, kaibigan. Ito sinasabi ng Diyos. Salita ito ng Diyos. Hindi ko to salita. Salita ito ng Diyos. Kaya paniwalaan natin ito. Para tayo ay makasama niya doon sa Kanyang kaharian. Last verse 17. Ito ang sinasabi dito sa 17. Pagkatapos tayong nabubuhay na natitira ay aagawin kasama nila sa mga ulap upang salubungin ang Panginoon sa papawirin, at sa gayon ay makakapiling natin ang Panginoon magpakailanman. Tayo, natitirang buhay, aagawin tayo. Isasama tayo doon sa Kanyang kaharian. Pag madatnan tayong buhay pa tayo, isasama niya tayo. Ito katawan natin, palitan ito ng katawang panlangit. Yan. Isasama niya to. Kaya hindi to pwede itong katawan na to dalhin doon sa kaharian ng langit. Dahil ito, makasalaanan itong katawan na to. Hindi to pwede roon. Kaya nga, palitan ito ng katawang panlangit. Nga hindi na talaga mamamatay kahit kailan. Yan, mga kapatid, kaibigan. Tiyakin natin ang ating kaligtasan. Ngayong buhay pa tayo. Ngayong oras na ito. Dahil ang Diyos ay nangako
nga isasama niya tayo doon sa kanyang kaharian. Hindi pa huli ang lahat. Dahil ang kaligtasan, ngayong buhay pa tayo. Hindi kapag patay na. Ngayon, naririnig natin itong mensahe na to. Siguraduhin natin ang ating kaligtasan. Dahil ang kaligtasan ay napakahalaga. Dahil ito, makasama tayo ng Diyos doon sa kanyang kaharian. Pag tayo ay ligtas, pangalan natin ay nakasulat sa aklat ng buhay. Pero pag pangalan natin ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay, hindi tayo naniniwala at hindi tayo nananalig kay Kristo, hindi tayo tumanggap kay Kristo, tiyak pangalan natin ay wala sa aklat ng buhay. Hindi nakasulat. Yung mga hindi naniniwala, mga hindi nananalig, hindi tumanggap kay Kristo, tiyak pangalan nila ay wala sa aklat ng buhay. Kaya hindi sila makasama roon sa muling pagparito ng ating Panginoon. Dahil babalik ang ating Panginoon. Malapit na ang pagbabalik niya. Kaya mga kapatid, kaibigan, dito nagmimensahe ang Diyos nga tayo'y makakatiyak sa ating kaligtasan. Tiyakin natin ngayong oras na ito, ngayong umagang ito, kung kayo hindi nakakatiyak, tiyakin natin ang ating kaligtasan. Paano pagtiyak? Sinong tagapagligtas? Si Hesus Kristo. Gawa 4:12. Tiyakin natin ang ating kaligtasan. Paano pagtiyak? Manalig tayo kay Kristo, tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Pag tinanggap natin ang ating Panginoon at tagapagligtas, tiyak, pangalan natin ay nakasulat sa aklat ng buhay. Tiyak, may buhay tayo na walang hanggan. Yan, pangako ng Diyos yan. Anong gagawin pagkatapos natin tinanggap ang ating Panginoon? Magpabautismo sa pangalan ng Ama, pangalan ng Anak, pangalan ng Espiritu Santo. Yan ang gagawin. Dahil ang bautismo ay mahalaga. Paglubog, namatay ka kasama ni Kristo. Pag-ahon, nabuhay ka kasama ni Kristo. Yan ang kahalagahan ng bautismo. Nagiging bagong nilalang ka na. Wala na ang dating pagkatao. Pangalawang Korinto Kapitulo 5 versikulo 17. Bagong nilalang ka na. Wala na ang dating pagkatao. Ikaw ay nakatawid na sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan. Juan 5 versikulo 24. Wala ka ng hatol. Dahil tinanggap mo ang ating Panginoon. Nanalig ka kay Kristo. Kaya nga sinabi, nakatawid ka na sa kamatayan. Bakit? Namatay ka na kasama ni Kristo. Nabuhay ka kasama ni Kristo. Yan ang sinasabi nga, nakatawid na sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan. Ikaw ay nagiging born again. Ipinanganak ka muli sa Espiritu. Ayan. Ayan ang kahalagahan ng bautismo. Anong gagawin pag natapos ka na bautismohan? Sundin ang mga utos ng Diyos. Huwag itakwil ang utos ng Diyos. Huwag lapastanganin ang utos ng Diyos. Huwag burahin ang utos ng Diyos. Dahil ang utos ng Diyos ay nasa utos ng Diyos ang palatandaan ng Diyos nga tayo ay nakakilala sa Diyos at ang Diyos ay nakakilala sa atin. Ano ang ginawa ng palatandaan ng Diyos? Ang ikapitong araw, yung Sabat. Yan ang palatandaan ng Diyos. Dahil ang Sabat ay banal na araw. Ipinagpahinga ng Diyos yan. Nagpahinga ang Diyos sa ikapitong araw. Pagkatapos niya,
nilikha ang lahat ng bagay dito sa mundo. Lahat ng bagay, nilikha ng Diyos. Pagkatapos niya natapos yung paggawa niya sa loob ng 6 na araw, nagpahinga siya sa ika-7 araw. Ang Sabat, ang adlaw Sabado. Bakit nagpahinga ang Diyos? Napagod? Hindi napapagod ang Diyos. Dahil ang Diyos ay makapangyarihan. Kaya nagpahinga siya para tayong mga nilalang niya, tayong mga anak niya, sumunod sa Kanya. Magpahinga din tulad ng Diyos. Dahil ang Sabat ay binasbasan, ibinukod para sa Diyos. Ayan ang palatandaan ng Diyos nga tayo ay nakakilala sa Kanya. At kilala din tayo ng Diyos. Ezekiel 20:20. Yan, palatandaan ng Diyos na. Kaya sa bagong langit, bagong lupa, may sambaron. Anong araw sambaron? Sabat. ika-7 araw. Asa mo basa? Isayas, kapitulo 66, versikulo 22 hanggang 23. Basahin mo. Mababasa mo ang bagong langit, bagong lupa. Versikulo 23. Mababasa mo rin ang araw ng pamamahinga. Pag nakabasa ka ng araw ng pamamahinga, Sabat yan. Ayan ang palatandaan ng Diyos yan. Ng lahat ng bansa pupunta ron para sumamba sa Diyos. Hindi lang Hudyo ang pupunta ron. Lahat ng bansa pupunta ron para sumamba sa Diyos. Mukhaan, harapan, makikita natin ang Diyos na ating sinasamba pag makapunta ron. Pero mga pangalan nga hindi nakasulat sa aklat ng buhay, hindi talaga makapunta ron. Hindi makapasok doon, hindi makapagsamba ron. Yun lang makapagsamba ron yung mga pangalan nga nakasulat sa aklat ng buhay. Dahil yun ang makapunta ron. Pero pag hindi naniniwala, hindi tumanggap kay Kristo, hindi talaga makapunta ron. Iba ang destinasyon ng mga pangalan nga hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Ang destinasyon nun ay lawa na apoy. Ang lawa na apoy, iyon ang pangalawang kamatayan. Iyon ang impyerno. Basta hindi ka naniniwala, hindi ka nananalig, hindi ka tumanggap kay Kristo, tiyak wala pangalan mo sa aklat ng buhay. Pero mga kapatid, kaibigan, ngayong umagang ito, pag kayo ay nananalig at tumanggap kay Kristo, tiyak pangalan nyo ay nakasulat sa aklat ng buhay. Nagpabautismo, sundin ang utos. Yan, kumpleto ang itinuro ng Diyos para malaman natin ang buong katotohanan. Kaya nga ipinahayag ang salita ng Diyos sa buong mundo at ipinakilala ang ating Panginoong Jesucristo nga siya lamang ang Panginoong tagapagligtas, wala nang iba. Kaya ang ating Panginoong Jesucristo ipinadala ng Ama dito sa lupa. Siya ay Diyos nga nagkatawang tao. Siya ay tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Kaya siya ang nagbayad ng ating kasalanan. Namatay si Kristo sa cross para bayaran ang kasalanan nating lahat. Kasalanan ko, kasalanan nating lahat. Pero bayad ang kasalanan ng lahat ng tao. Pero ang tanong, bakit may mapahamak? Dahil ayaw maniwala. Ayaw makinig sa salita ng Diyos. Ayaw tumanggap kay Kristo. Kaya sila ay napahamak. Sila ang pumili sa kanilang kapahamakan. Kaya mga kapatid, kaibigan, ngayong umagang ito, kung narinig niyo itong mensahe na ito, pag kayo naniniwala, kayo ay may buhay na walang hanggan. Hanggang dito na lang tayo, mga kapatid, kaibigan. Paki-subscribe lang sa aming munting YouTube channel, Marlon Coret YouTube channel, para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala natin ang ating Panginoong Jesucristo na ating Panginoong tagapagligtas. Maraming salamat po. Tayo na'y manalangin. Manaming Diyos nga makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon, sa mga salita mo naming napag-aralan ngayong umagang ito. Basahan mo po, Panginoon, ang lahat ng mga nakakarinig nitong mensahe na ito, na sa ikay maniwala at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, na aming Panginoong tagapagligtas. Amen.